Ang Magic Vision. Matagal na ang nakalipas sa mundo ng mga liliputs kung saan marami ang mabubuting diwata ang magbibigay ng biyaya sa isang sanggol ng isang regalo. Ito ang kwento ng isang bata na si Madith. Nandito ako para bigyan ng anak mo ng isang regalo. Nako! Ano po yun, mahal na diwata? Kasaganaan? Kasikatan? O kapangyarihang pamunuan ng mundo? Bibiyayaan ko siya ng mas mahalaga pa sa mga yon. Magkakaroon siya ng Magic Vision. Ang Magic Vision. Mukha nga nakakahangang regalo ito pero walang masyado nakakaalam kung ano ito. Siguro nakikita niya ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Siguro lahat na nakikita niya magiging ginto o bato balang araw. Naku! Siguro nakikita niya kung sino ang pumipitas ng mga mansanas mula sa puno ko. Nakakatakot naman ang ingay na yun. Naku! Palayasin natin ang aso na yun. Teka! Tingnan nyo! Tingnan nyo si Madith! Nang makita nilang lahat ang aso na gumagawa ng nakakatakot na ingay, nakita ng Magic Vision ni Madith ang maamo at nakakatakot na munting nilalang. At puno siya ng pagmamahal at malasakit dito. Nalaman ba talaga ni Madith na may masakit sa asong yun? Nakakausap niya ba ang mga hayop? Tingnan mo! Ito kaya ang biyaya sa kanya? Sa katunayan, wala talagang nakakaintindi kung ano ba talaga ang binigay na biyaya kay Madith. At paglipas ng panahon, iniisip ng mga tao kung nagkamali ba ang diwata. Pero nang minsan, nakakita sila ng kakaiba kay Madith. Napakainit naman oh. Bakit ba? Bakit ka ba nakangiti? Anong ginagawa mo? Pag pinapawisan po tayo, ang lamig at presko po sa pakiramdam kahit na mainit ang simoy ng hangin. Ang sarap umupo sa ilalim ng puno habang kumakain ng berries at matulog sa ilalim ng mga bituin. Bibilangin ang mga ito hanggang makatulog. Masasabi mo pa bang naiinitan ka, aking ama? Hindi ko alam kung anong mahika niya. Pero alam niya kung paano maging masaya. At nang lumipas ang maraming taon, Huli na ako sa taniman. Nasaan na ang umagahan ko? Nakahanda na. Bagong disenyo ko yan. Salamat. Ginang Bet, nagugustuhan ko po ang mga basket niyo. Gusto yun ng mga tao. Matibay pa. At napakaganda po ng pagkakahabi. Perpekto po ang bawat pulgada na may magaganda at iba't ibang kulay. Ginang, hindi po kayo umuulit ng disenyo. At uri ng hugis na ginawa nyo. Hindi ko po akalain na ganito po pala ang itsura ng basket. Napakamalikhain. At sobrang mapino. Talaga ba, Madith? Wala pang pumupuri sa akin ng ganito. May paningin ka sa kagandahan. Dumalo at bumisita ang lahat ng mga taga-nayon sa pista ng Tagsibol. Lumabas si Georgia na suot ang sobrang ganda at bagong damit na siya mismo ang nagdisenyo at tumahi. Georgia, napakaganda mo! Salamat. Oo nga, gusto kong suot mo. Kamusta, Georgia? Ikaw ba ang tumahi niyan? Oo naman. Paano ka nakaisip ng napakagandang damit? Ang mga kombinasyon at iba't ibang disenyo na mukhang bago, presko at kakaibang itsura. Madith, walang sino sa nayon ang nakakapagpahalaga sa mga bagay tulad mo. Minsan nga naiisip ko na, yan ang mahika mo. Na makita ang mga detalye at ang mga ganda nito. Pagkatapos ng 2 taon, bumuhos ang ulan sa nayon at nasira ang lahat ng ani ng mais. Sobrang nag-alala ang mga taga-nayon dahil dito. Kung wala na tayong mais ngayong taon, paano na ang kabuhayan natin? Kapag wala tayong naibenta, paano tayo makakabili ng mga kailangan natin sa taglamig? Hoy, Madith, bakit ba kanina ka pang umingiti? Iniisip ko lang po ang magaganda at nakakapanabik na oras na haharapin natin. Ayos ka lang ba? Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo alam ang hirap ng kagutuman. At sinasabi ko sa'yo, walang maganda o nakakasabik tungkol dito. Umalis ka na, Madith. Iwanan mo na kami rito. Ano naman po, kung wala tayong may bibentang mais, marami pa po tayong mayroon dito. Mais lang ang mayroon sa taniman, Madith. Wala na iba. Mais nga lang po ang mayroon sa taniman natin.
Pero marami pa po tayong bagay na meron dito sa atin. Ang basket na ginagawa ni Ginang Beth. Ang kahoy na inuukit ni Ginoong Trevor. Ang damit na tinahi ni Georgia. Ang mga pintan na ginawa ni Hans. At mga pasong ginawa ni Rebecca. Magsasama-sama po tayo bilang isang grupo at gagawa po tayo ng marami pang ibang bagay. Pupunuin po natin ng kariton ng mga bagay na ibibenta natin. Di po ba masaya yun? Dadalo ang buong nayon natin bilang isang maganda at malaking grupo. Bigla naman sumigla ang mga tao sa nayon na dating namumblema dahil sa mga sinabi ni Madit na bagong ideya at pag-asa at nagsipagtrabaho silang lahat. Ang mga lalaki ang kumuha ng mga panghabi para sa basket ni Beth. Kumuha rin sila ng kahoy para sa pag-uukit ni Trev. Kumuha naman ng mga babae ng mga bagay sa bahay nila para sa pananahi ni Georgia. At ginawa nilang lahat ang maitutulong nila. At nagpakita ang iba ng kanilang talento. Mahilig gumawa ng laruan si Evans. Nagluluto naman ng pie si Ruth at dinidisenyuhan ito ng maganda. Sa kabuuan, masanda pa pala ang buong nayon para sa kapistahan ng Tagsibol. Namangha ang mga tao sa kanilang paninda at napuno ng mga pera ang bulsa nila. Hindi pa nakakakita ng ganitong karaming pera ang mga taga-nayon kumpara noon. Sa totoo lang, wala pa sa atin na nakakita ng ganitong karaming pera. Maraming salamat sa iyo, Madit. Siguro ito ang biyaya mo kung papaano kumita ng pera. Kaya, sa magagandang bagay na nilikha ng mga taga-nayon at binibenta, kasama ang mga mais nila, ang kaagad na nakapagpayaman sa nayon sa buong bansa. Natutunan ng mga taga-nayon na pahalagahan ng isa't isa. At kaya naman, naging mayaman silang lahat at naging napakaseri ng buhay nila. Narinig ng hari ang tungkol sa nayon at kay Madit. At kaya, inimbitahan niya si Madit na dumalo sa Council of Ministers. At doon din, nagawa ng mga ideya ni Madit ang kaharian na isa sa pinakamaunlad na kaharian sa kontinente. Nakuha ni Madit ang tiwala ng lahat ng mga ministro at ang tiwala ng hari. Totoo ba yun, Madit? Na hindi nila alam kung ano ang kapangyarihang binigay sa iyo ng diwata? Kung ganun, Paumanin, kamahalan. Ginoo, gusto po kayo makita ni General Brot. Importante raw po ito. ano yun, General? Kamahalan, sinabi po ng espiya natin na nagpaplano raw po muling matake ang mga Murat. At sa ngayon, may mga bago na raw po silang mga armas na hindi po natin matutumbasan. Mas marami pa rin ang kawal natin. Alamin mo ang mga armas nila at ihanda natin ang puwersa para sa digmaan. Pagod na ako sa kanila. At sa oras na ito, sasakupin natin ang buong kaharian. Kamahalan, kung ayos lang po, mayroon po akong sasabihin. O sige. Kamahalan, kahit po ba manalo tayo? Sulit po ba ang magagastos at mga tauhang masasaktan? Sigurado po akong may mga paraan pa. Anong paraan, Madit? Inaatake nila kami para makuha ang mga kayamanan namin. Isa lang ang paraan para tumigil sila at yun ang makipagdigmaan. Bakit po ba ang hilig nilang kalabanin kayo, kamahalan? Dahil kailangan nila ng pera namin. Para saan po? Saan pa ba? Sakim sila at mga inggit. Kamahalan, maganda po kayo ng digmaan kung kailangan nyo. Pero hayaan nyo po kung bumisita sa kanila na ibang itsura ko. Baka po may paraan pa. Pakiusap, kamahalan. Kung ganun, sige. Pero mag-iingat ka. At bibigyan lang kita ng 1 linggo. Sapat na po ang 1 linggo. Kaya pumunta si Madit sa kaharian ng mga Murat. Napansin niya mga kakaibang bagay dito. Din, pumunta ka rito at kumain ka na. Ina, patapos na po ako rito sa ginagawa ko. Sandali lang po. Anak, ganito natin mapapagana ito. Kita mo? Mahirap sila. Puno ng agham ang mga bagay na ginagawa nila. Napakaganda at may pakinabang ito. Nakita ni Madit ang isang grupo na nakaupo na pinag-uusapan ang siyentipikong guhit. Sa tingin mo ba, kaya natin magawa ito? Kung itatayo lang nila ang mga steel propeller na yon. Pero mukhang aabutin yun na napakalaking halaga. Pero tayo lang ang magkakaroon sa buong mundo ng lumilipad na karwahe. Sulit naman ito. Pero kailangan natin makipagdigmaan para magkaroon ng pera. Sana may paraan para makagawa tayo ng hindi tayo nag-aalala sa mga gastusin. Napangiti si Madit. May naisip siyang solusyon.
Bumalik siya sa kaharian nila. At nang makarating siya roon, kinausap niya ang hari. Sa parang ito, wala na pong digmaan kahit kailanman. Kung ganun, Madit, hindi ko alam kung anong sasabihin. O sige, pupunta na lang ako roon. Binisita ng hari ang hari ng Murat, dala ang kasunduan. Namanga ako sa mga siyentipong ginawa mo at mga mamamayan mo, kamahalan. Agam ang aming kinabubuhay, kamahalan. Pero Naintindihan ko ang problema niyo at kaya heto ang panukala ko. Agham ang alam niyo, sining ang sa amin. Nag-iimbento kayo at nagbebenta naman kami. Kaya naman magtuwang tayo. Gawin niyo ang kaalaman niyo at gagawin namin ang sa amin. paano? Bibili namin ang mga imbento niyo para sa aming kaharian at ibibenta hindi lang sa buong bansa, kundi sa buong kontinente rin dahil sa mga barko at lumilipad na karuwaheng gagawin niyo. Ituturo niyo sa mga kawal ko kung paano gagamitin ang mga armas niyo at poprotektahan namin ang kaharian niyo bilang kapalit para malaya kayong lahat makapag-imbento. At bilang yayaman ang lahat ng mga mamamayan natin, kundi magiging masaya at magiging kontento rin sa buhay. Parehong umunlad at sumaya ang dalawang kaharian. Madit, napakaganda talaga ng mga naiisip mong ideya. Siguro ito nga ang biyaya mo mula sa diwata. Hindi ito yun. Madit, alam ko ang tungkol sa'yo. Sinabi ng diwata na bibigyan kanya ng magic vision, tama? Opo, kamahalan. Kaya naman noong nainis ang lahat ng dahil sa ingay ng aso, nakita mo na nangangailangan ito ng tulong. Nakakita ka ng mga bungang puno at magandang kalawakan. Nang mahirapan ng mga tao sa pagkawala ng mga pananim, nakita mo ang pagkakataon para sa bagong pagsubok at noong matakot ang mga tao sa digmaan, nakakita ka ng paraan para magkaisa. Nakita mo ang hindi kaya ng iba at dapat gawin ng lahat. Nakita mo ang kabutihan at kagandahan sa lahat. Yan ang biyaya mo. Ang magic vision mo. Mahiwaga ang magic vision ni Madit. Hindi dahil binigay ito ng diwata sa kanya, kundi dahil hindi niya hinayaang matalo ang pagsubok at gusto niyang gawin ang makakabuti para sa lahat. Mayroon din kayo ng katangiang ito. Ang kinakailangan niyo lang gawin ay gamitin ito.